So ayan mga idol, Aerox 155. Pangalan lang daw ilalagay doon. Kung matatandaan nyo, ito si Aeron Black, yung dati kong ginagamit. So galing trabaho yung aking anak. Sabi niya sa akin, maingay daw yung panggilid, parang may natagtok. So tingnan natin kung may check engine or error. Wala naman. Pandarin natin. So pagka mga ganyan mga idol nakakadinig na tagtok, check natin kasi may crash guard dito. Baka mga luwag ng kanyang bakal. So ito luwag na oh. Pero iba naman ang alog mga idol nito. Sabi niya sa akin panggilid, titingnan natin yung panggilid kung maingay nga. So parang medyo may konting ingay nga mga idol, pero hindi natin may make sure na ito kagad ang sira. So ating pakikiramdaman na talagang titingnan natin ng ayos kung saan nagmumula. Dito papalkulan ko ng bowl at saka yung kanyang slide face, yung rubber. Paltan natin yan. So tingnan natin dito sa kanyang magneto, flywheel. So parang dito nagmumula mga idol. Yan. Ang kanyang odo 17,502. So check uli natin dito. May pagdaang nawawala, may pagdaang yun, natunog. So baka may mga luwag lang dito. So ayan mga idol kung napapakinggan ninyo, so kalasin lang natin to. Tingnan muna natin ito kanyang mag-duplicate. So ayan na nga mga idol, ating uumpisa na at ating hahanapin kung saan nga ba nagmumula. At hindi dapat nating hulaan ang ating trabaho. So hindi ko sinisigurado, dito ko lang nadinig na mas malakas ang tunog dito, pero hindi ko sinisigurado sa inyo na dito nga nagmumula mga idol. At itong magneto nga, yung kanyang flywheel ay matagal ko nang hindi nabubuksan. Nasa mahigit na 1 taon na rin. At baka sa daily use na paggamit ng aking anak dito sa Aerox 155 ay baka bira ng bira or maaring lumuwag lang yung tornilyo. So dito ay huwag kayo kagad makatatakot kung kayo makakadinig ng kaunting tagiktik. At yan naman mga idol, lalo na itong si Aeron Black, itong Aerox 155 ay alaga natin ng change oil. Every 1.5 mga idol ay tayo ay nagche-change oil, at every 3,000 tayo nagpapalit ng gear oil. At base sa aking mga karanasan at nakagawa na rin tayo ng mga ganitong issue na alagang-alaga na may nagkaroon din ng kaunting tagiktik, ay meron lang tayong tiningnan dyan sa mga flywheel at saka sa kanyang panggilid. At yun nga ay matagal-tagal ko na rin nagawa. At ang nakita kong issue doon ay luwag lang yung tornilyo. Palibasa ay laging long rides ang kanyang binabiyahe. Mahilig siya sa mga adventure at saka mahilig bumira. Ibig sabihin ay laging gigil sa sinilyador, binobomba baga kung mga idol. Yan po ay nagkakaroon din ng isang dahilan para mapaluwag ay ang mga tornilyo ng ating flywheel at saka yung tornilyo ng ating panggilid. At hindi dapat natin pagdudahan kagad mga idol na baka panggilid na ang nasira. Kasi mga idol, base sa akin, pagkaalagang-alaga ninyo mga idol, ang lalot Aerox 155 ay magpapalit lang kayo ng isang set na panggilid dyan kung napaabot nyo na yung odo nyo ng nasa 30,000.
Pero sa bola mga idol, maaga kayo magpapalit dyan. Every 10,000 palit kayo ng bola. Yun ay base lamang sa aking naging experience. So sa pump belt naman at saka yung sa kanyang torque drive at saka yung sa kanyang bell at lining, every 30,000 isang set na po yun. Ganun po ako kung magpalit, hindi pa isa-isa. Sinagsasabi-sabi ko na po yun. Kaya lang talagang unang nauubos dyan mga idol ay bola. Every 10,000 odometer kayo magpalit ng bola. At para maging safe ang inyong makina, every 1,500 mag change oil kayo, at every 3,000 magpalit kayo ng gear oil. At base sa ating mga naging experience, itong Aerox 155 ay naabot ng 30,000 at saka hanggang 35,000 odometer para bago kayo magpalit ng isang full set ng panggilid ninyo, yung torque drive, yung inyong belt, yung lining, yung inyong pump belt. Yan. Basta napaabot nyo mga idol ng 30 to 35,000. Meron namang ibang mga idol 20,000 lang, 15,000 lang ay 15,000 lang ay nagpapalit na. So yun naman mga idol, ito dyang bira na ang ginagawa nilang pagdadrive down, at baka medyo napapabayaan na rin sa langis at kaya medyo maaga-aga sila nagpapalit. Pero sa akin, kung kilala kita na ikay napakaingat, ay hindi basta-basta bibigay yan. At subuko na ang mga pyesa ng Yamaha. So atin lang hihigpitan mga idol yan, yung tornilyo na yan sa naghihigpit dyan sa may magneto flywheel natin. So mahigpit naman mga idol, pero ating hinigpitan pa rin. May nadidinig pa din tayo. Yan, may ingay pa rin. So bubuksan naman natin yung kanyang panggilid. So ngayon mga idol, bubuksan uli natin to. So titingnan natin, baka may maluwag lang na tornilyo sa loob. Ito, buksan natin itong panggilid. So ayan mga idol, nabuksan na natin. Tanggalan natin yung kanyang airbox. So ayan na nga mga idol, binuksan na natin. Tanggalan natin yung kanyang airbox. So kinalas na rin natin yung cover ng kanyang panggilid. So tinanggal natin yung kanyang bell at saka yung kanyang torque drive. At tinesting uli natin, at bago umingi pa rin mga idol, di atin uli kinalas. Tiningnan natin kung iingi pa rin. So maingi pa din mga idol hanggang sa kinalas na natin lahat. At tiningnan natin, chinek natin yung kanyang slide face, yung bola okay pa naman. So yan, nilinis na natin yan. Tiningnan natin kung saan maaring magmula yung kanyang nagiging konting ingay. So base sa akin mga idol, yung pagkakakalas ko ay parang medyo maluwag ng konti dito sa kanyang torque drive, yung kanyang tornilyong number 17. So yan, ibabalik na uli natin yan mga idol, at atin uling tetestingin kung nawala na ba yung ingay na nadidinig natin na talaga namang hindi kaaya-aya sa ating pananakbo sa kalsada. Kaya ating isasauli na at ibabalik natin yung mga dapat na ibalik natin dito sa ating kinalas. At yan ay nilinis na natin, gabi na natin tong ginawa. At ito'y gagamitin bukas na umaga, ay kailangan natin tong matapos at para bukas ay okay na uli na gamitin ng aking anak, at para okay na at malalaman natin kung magagawa natin ng paraan na matanggal yung kanyang ingay na nating nadidinig. So ayan mga idol, ibabalik uli natin yan lahat ng ating kinalas dyan, at hihigpitan natin ng ayos. At baka may mga luwag lang na tornilyo, kaya meron tayong nadidinig na konting ingay mga idol. So pagkabalik natin mga idol, atin uling tetestingin. Pag naibalik na natin lahat, pati yung kanyang air cleaner, yung kanyang airbox,
yung cover ng kanyang panggilid. Ating babalik na lahat yung mga idol. So ito na mga idol, naikabit na natin yung kanyang mga airbox. Okay na. So kinalas lang uli natin at ating hinigpitan ng husay at baka kulang pa sa higpit yung ating kakapalit ng bola noon. So kaya nagkaroon ng konting ingay. So pinag-ispitan nga ng aking anak agad ay itong panggilid. So una natin kinalas yung pinakinggan natin ang husay na doon ang gagali sa may flywheel, pero naikpit naman ang kanyang tornilyo ng flywheel. Inigpitan na rin natin. So baka kulang pa nga sa higpit. At saka itong pagkakapalit dito after 5 months, so baka kulang lang sa higpit itong ating drive phase at saka itong torque drive or torque bell. Yan, okay na mga idol, wala na, naremedyohan na natin yung konting ingin niya. So yun lang, nakapulit kayo ng konting idea sa ating ginawang tutorial ngayon, sa ginawang video natin ngayon. So yun lang, ingat palagi at proper diagnose ang ating gagawin dito sa mga kahit anong klaseng motor mga idol. Huwag nating hulaan, kahit magaling na mekaniko, hindi natin pwedeng sabihin na gano'n kagad ang sira. May mga proper na pagdadiagnose niya para malaman natin kung saan nagmumula yung mga issue ng ating mga motor. Yun lang mga idol, and peace.